Maligayang pagbabalik sa Rai Movie Recaps. Narito na naman po tayo para sa isa na namang magandang palabas na pinamagatang The Uncanny Counter na napalabas noong 2021. Ito ay patungkol sa isang binatilyo na isang araw ay bigla na lang naging pinakamalakas na counter na siyang tagahuli ng mga evil spirit na sumasanib sa mga tao. Kaya't ano pa ang ating hinihintay? Sit back, enjoy and relax labyo. Nagsimula ang palabas sa pagpapakita ng isang batang lalaki na nagngangalang Somon. Siya ay sinusundo ng kanyang mga magulang mula sa bahay ng kanyang lola. Ito ay dahil sa ang kanyang mga magulang ay mga detective dahilan para mawalan sila lagi ng oras para alagaan siya at nagpa siya na ipagkatiwala muna siya sa kanyang lola. Nangako ang kanyang mga magulang na isasama si Somon sa bakasyon tuwing weekend bilang kapalit ng kanilang paghingi ng tawad kay Somon dahil walang oras ang kanyang mga magulang sa kanya. Ngunit sa gitna ng daan ay bigla na lang nakatanggap ng isang tawag ang kanyang ama mula sa kaibigan niya na isa ring detective. Nasabihan siya nito na mag-ingat at maging mapagmatsyag. Pero sa mga pagkakataon na yon ay bigla na lang lumitaw ang isang truck dahilan para mabangga at tumilapon ng kotseng sinasakyan nila. Dahil sa aksidenteng ito ay parehong idineklara na patay na ang mga magulang ni Somon, habang si Somon ay nakaligtas, ngunit nabali ang kanyang binti, kaya hindi na siya makakalakad pa ng normal. Dito ay nalaman nating planado ang aksidenteng ito dahil merong isang misteryosong lalaki ang lumapit at sinigurado nito kung patay na ba talaga ang mga magulang ni Somon. Sa ibang lugar ay idineklara ring patay ang kaibigan ng tatay ni Somon na tumawag sa kanyang ama kanina dahil nahulog ito mula sa isang mataas na gusali. Dito natin mahihinuha na ang insidente ay maaaring may kaugnayan sa kanilang trabaho bilang mga detective at tiyak na ang salarin ay isang kriminal na ayaw na mabunyag sa kanila ang sikreto ng kanilang krimen. Nang isagawa na ang mga kaukulang pag-iimbestiga sa aksidente na kinasangkutan nila Somon ay wala silang makitang ibang mga impormasyon kaya napagpasyahan nila na ideklara ito bilang aksidente lang talaga. Lumipat ang eksena sa 7 taon na ang lumipas, sa ngayon ay teenager na si Somon na nakatira parent kasama ang kanyang lola at lolo, ngunit ang kanyang lola ay nakaranas ng demensya dahil sa katandaan na nito. Ngunit hindi sumusuko si Somon at palaging nabubuhay ng masaya araw-araw kahit na ang kanyang mga binti ay may kapansanan. At pagkatapos ay ipinakilala sa atin ang dalawang kaibigan ni Somon na laging kasama niya sa bawat saya at kalungkutan. Sila ay sina Yongmin at Juyeon. At matapos nun ay ipinakilala din sa atin ang mga empleyado ng isang noodle shop at sila ay mga taong nanghuhuli ng mga evil spirits. At sila nga ay tinatawag na mga counter. Ang lahat ng mga miyembro ay pinili upang makakuha ng espesyal na kapangyarihan para sa panghahunting nila sa mga evil spirits. Ang mga evil spirits na ito ay sumasanib sa katawan ng mga tao para magawa nitong makapatay ng tao. At ang mga miyembro ng counter ay sila Gamotak, Hana, at ang huli ay nagngangalang Chumei. Noong una ay mga ordinaryong tao lang din silang tatlo, pero bigla silang napiling maging counter. Silang lahat ay nakomatose at kapalit para magising muli sila ay kailangan nilang tanggapin ang kontrata para maging isang counter. Ang mga evil spirits ay sinasaniban ng mga taong may matitinding galit o kalungkutan at sa oras na masaniban na nila ito ay hihimukin na ng mga evil spirits sa pumatay ang taong sinaniban nila. Kaya naman binuo ang mga counter para nang sa gayon ay mapigilan ng mga masasamang gawain na ginagawa ng mga evil spirits. At para na din masumo nila ito at mapadala sa afterlife. Sa mga pagkakataong ito ay nakaharap nila ang isang evil spirit at ang ito ay isa ng level 3. Kaya ang mga counter ay nahirapan sa pakikipaglaban sa kanya. Ngunit sa kabutihang palad, ang mga counter ay maaaring makakuha ng kanilang dagdag na kapangyarihan at tataas ng 10 beses ang lakas nila kung sakali man na sila ay makikipaglaban sa isang lugar na may mga tila kulay rainbow na liwanag at ito ay tinatawag nilang territory. At dahil nga sa bagay na ito, nagagawa nilang mahuli ang sinumang evil spirit sa oras na makapunta ito sa territory nila. At hindi na nga nagtagal ay ang level 3 na evil spirit na kinakalaban nila ay nakapasok na sa territory nila. At doon ay nakita natin ang isa pang counter na si Choi na naghihintay sa kanya. Nagkaroon silang dalawa ng mainit na labanan ngunit bigla na lamang nawala ang territory kaya muling nanambalik sa dati ang lakas ni Choi dahilan para magawa ng evil spirit na ito na matalo siya at higit pa doon ay napatay niya si Choi at nakain ito ang soul niya. Nakita natin na matapos niyang kainin ang soul ni Choi ay lumakas pa siya ng husto at ang espiritu namang nakasanib kay Choi ay nakakawala at sa ngayon ay kailangan niyang makahanap ng bagong katawan para saniban. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay bigla na lang nakapasok ang espiritong ito sa katawan ni Somon. At kinagabihan nun ay bigla na lang nanaginip si Somon at nakita niya ang isang matandang babae na nagngangalang Wijen pero hindi niya alam kung sino ito.
Kinabukasan ay nang nagising si Somon ay nakakita siya ng mga itim na spot sa kanyang mga daliri, agad na sinubukan ni Somon na tanggalin ito pero ang ginamit niyang toothbrush ay nasira. Matapos nun ay nang nasa paaralan na sila ay nakita niya ang kaibigan niyang si Yongmin na binubuli. Dito ay nakita natin na walang ni isang mag-aaral doon ang nangahas na magsumbong dahil ayaw nilang sila naman ang pagtuunan ng pansin ng mga bully. Pero sila Somon at Juyon ay hindi na nahimik at agad na umaksyon. Nang matapos yun ay nakilala natin na ang isang bully doon ay nagngangalang Shin Hyuk at hindi nga siya nabigyan ng kaukulang parusa sa ginagawa niya dahil siya pala ay ang anak ng mayor sa lugar nila. Dahil sa ginawa ni Somon kanina ay hinarang siya nila Shin Hyuk dahil nais niyang maghayganti sa ginawa nitong pagsusumbong kanina. Nabugbog nila si Somon ng husto pero bigla na lamang dumating ang isa sa mga counter at yun ay si Hana. Tinulungan niya si Somon at madali niyang nabugbog ang mga nangbubuli. Matapos nun ay inanyayahan ni Hana si Somon sa kanilang headquarters. At dito ay nalaman natin na ang pinakang headquarters ng mga counter ay ang isang noodle shop na sikat sa lungsod nilang ito. Matapos nun ay nakita natin na nai-welcome nila Miss Cho at Motak si Somon at doon ay napaliwanag din nila ang lahat ng tungkol sa nangyari sa kanya. Kahit na narinig na niya ang mga paliwanag ay hindi pa din naniniwala si Somon. Pero naisip ni Miss Cho na kumbinsihin siya at dagdag pa ni Motak ay kailangan na niya magdesisyon sa lalong madaling panahon. Dahil nga sa ang dati nilang kasamahan na si Choi ay namatay na at si Somon ang napili ni Wijen na susunod na counter. Pero tumanggi si Somon na maging counter dahil napakadelikado ng trabaho nilang ito. At kung sakali man na mamatay siya ay sino na lang ang magbabantay sa kanyang lolo at lola. Pero nasabi niya na nasabi ni Wijen na bibigyan siya ng 1 linggo para makapagdesisyon. Matapos nun ay nang uuwiin Asune siya ay bigla siyang nakatanggap ng tawag mula sa kaibigan niyang si Yongmin. Dito ay nabihag na pala ito at bogbog sarado na. Sinabihan nila si Somon na kailangan niyang pumunta rito kasama ang babaeng nang bubog sa kanila kanina. Nang marinig niya ito ay agad siyang nagmadali na puntahan ng kaibigan niya at pagkarating niya ay kaagad siyang binugbog ni Shin Hyuk. Pero dahil sa napapagod na siya sa pangmamaliit sa kanila ni Shin Hyuk ay nagawa ni Somon na hawakan ang mga kamay ni Shin Hyuk at napigil niya ang suntok nito. Nagawa niya ito dahil nasa loob na niya si Wijen pero hindi pa kontrolado ni Somon ang lakas niya kaya ilang saglit lang ay nabugbog ulit siya. Nawalan siya ng malay pero buti na lang at biglang dumating doon ang tatlo at naligtas nila si Somon. Nagawa nilang mahanap kung nasaan si Somon dahil sa ang kapangyarihan ni Hana ay ang makasense mula sa malalayang lugar. Nagagawa nga din niyang makita ang mga alaala ng mga taong nahahawakan niya. Habang si Miss Chu naman ay may healing powers at si Motak naman ay may kakaibang lakas sa pakikipaglaban. Matapos nilang mapatamba ang mga nambubuli kila Somon ay dinala ng mga counter si Somon sa headquarters nila para gamutin siya. Nang magising si Somon mula sa kanyang pagkahilo, nagulat siya dahil sa nagagawa na ulit niyang makapaglakad ng normal dahil pinagaling ni Miss Cho ang kanyang mga binti. Dahil sa bagay na yon, agad na umiyak si Somon at nagpasalamat kay Miss Cho. Maya-maya biglang naramdaman ni Hana na may level 1 na evil spirit sa paligid nila. Sa pagkakaalam nito, agad silang nagpalit ng costume para manghuli ng espiritu at saka si Somon na nandoon ay naimbitahan na tumulong sa paghuli sa masamang espiritu. Pagdating sa lokasyon, nakita ni Somon na ang ina na sinusubukang patayin ang ama ng bata. Nang makita yon, agad na ipinaalam ni Somon sa iba pang mga counter na pumunta sa kanyang lugar. Pagkatapos ay sa lakas at tapang ni Somon, sa wakas ay nailigtas niya ang bata, pati na rin ang evil spirit ay nahuli. Matapos ang pangyayaring yon ay natuwa ng husto ang lahat kay Somon dahil nagawa niyang maligtas ang bata sa unang beses niyang sumalang sa trabaho. At pagkatapos ay bago umuwi, binigay ni Miss Cho ang pang-counter costume kay Somon, at hiniling sa kanya na pumunta bukas ng umaga, kung gusto talaga niyang sumali sa counter. Sa gabi, nanaginip si Somon at doon ay muling nakita niya si Wijen. Doon, gumawa ng deal sina Somon at Wijen, kung saan kung tatanggapin ni Somon ang pagiging counter, at magampanan ng mahusay ang kanyang mga tungkulin, ay dapat bigyan ni Wijen si Somon ng pagkakataong makita muli niya ang kanyang mga magulang. Nang marinig ito, pumayag si Wijen, at sa wakas ay nagpa siya si Somon na sumali sa mga counter. At kinabukasan, pumunta agad si Somon sa park na nakasuot ng counter costume na nagpapahiwatig na handa na siyang sumali sa mga counter. Ngunit bago isagawa ang kanyang misyon, kailangan munang sanayin si Somon para kontrolin ang kanyang lakas. Matapos nun ay nakita natin na nagawa na niyang lumaban sa mga bully sa kanilang paaralan. At nang papauwi na nga siya sa klase ay nakatanggap siya ng tawa mula kay Hana at sinasabi nito na kailangan niyang sumama dahil meron silang huhulihing evil spirit. At dito na nga nagtatapos ang palabas natin para sa araw na ito. Maraming salamat sa panunood.